Breaking news just in, heto na, VP Sara may malaking pasabog. Junior, delikado na, big rest back na to. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Balitang Pinoy TV. Okay. Ayun. Magandang araw po sa ating lahat. At Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses o video na matutunghayan ngayon at bibigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Donmar TV. Syempre, supportahan natin yan, ang YouTube channel ni Sir Donmar TV. No, Donmar TV, bisitahin nyo rin yan mga katunay. Syempre, mag-subscribe kayo dyan mga katunay. Pagpatuloy natin. bagong update na naman ang gagawin nating araw na ito. Okay? Ayan. Ito yung una nating pag-uusapan. Itong si Vice President Inday Sara Duterte nagre-react na patungkol dito kay Bongbong Marcos. Ayun. Sa illegal na pagka-aresto kay Tatay Digong. Ayun. At ang matindi dito, sinabi po ni VP Sara na mananagot si Bongbong Marcos. Yan ang sabi niya. Mamaya ipapakita ko yan. Yun, yung mananagot na yan parang para sa akin talaga, si VP Sara kasi kapag nanalong presidente talaga yan, marami talagang mananagot eh. 'Di ba? Kaya nga hangga't maaari si VP Sara ay pinipigilan sa pagtakbo eh. Pinipigilan siyang makatungtong sa 2028. Kasi once sa VP Sara ay makasurvive hanggang 2027, delikado na yan. 'Di ba? Kaya nga napapansin natin, ginagawan talaga ng paraan para si VP Sara ay mapigilan sa pagtakbo sa 2028 hanggang sa dumarating na nga kay Pulong na nagkakaroon si Pulong ng issue. 'Di ba? Kasi syempre, pag na-impeach si VP Sara, mayroon pang dalawang Duterte na matitira. Si Baste tsaka si Pulong. O, parang nagiging agresibo sila about sa mga Duterte. No? Hindi dahil sa hindi dahil sa kung ano man ang ikinakaso o binibintang o inaakusa nila kay VP Sara eh. Para sa akin ang nakikita ko dito, talagang pinipigilan sila papuntang 2028. Diba? Kasi alam nila yung yung rest back dyan. Matindi yung magiging rest back eh. Oh, marami talagang mananagot. Marami talaga dyan. Ito, pangatlo nating pag-uusapan ay si VP Sara po ay may sinabi po siya sa video ni Paulo Pulong Duterte doon sa nag-viral video na sangkot umano sa away itong si Paulo Duterte. At may sinabi itong si VP Sara patungkol dito, which is tama nga naman. Okay, mamaya ipapakita ko yan. At last but not the least, itong ating pag-uusapan ay itong legal team ni former President Duterte doon sa The Hague, no? Ang kanyang mga abogado doon ay nag-apila, nag-apila po dito sa ICC na nag-request sila sa ICC na tanggalin ang mga ilan ng mga judges. Dahil may reason sila eh. Ito ay patungkol po ito sa pre-trial sa pre-trial chamber. So, ang nangyari ay ibinasura ito ng ICC. Okay, alamin natin ang buong istorya at buong detalye yan Kasi mahalaga po ito eh. Kasi mahirap naman kung mabahira ng impluwensya, no? Magiging bias yung judges. Sa tingin ng legal team ng former President Duterte ay itong dalawang judges na ito ay magiging bias sa mga pre-trial. Okay? May pangit naman talaga yung kapag may bias. 'Di ba? Hindi pwede yung kailangan lahat. Kung ikaw judges ka, kailangan maging transparent ka. Para sa mga contest, 'di ba? Pag may judges, 'di ba? Minsan yung judges may dala-dalang contestant. Tapos yun ang nagcha-champion. Diba? Parang dyan din yun. Parang magiging bias ka, meron kang kakampihan. Kahit na alam mo na matibay ang ebidensya kay PRRD na siya ay walang kasalanan o ganto, ganyan, lalabas pa rin sa'yo na hindi, may kasalanan yan, may yan. Tama ginawa. Diba? Kailangan talaga kapag ikaw ay nagja-judge, isa kang transparent talaga. No? Ang magiging basihan mo dyan is yung mga ebidensyang ilalabas at yung mga maririnig mo. Yun talaga ang magiging basihan mo dyan. Kailangan balansehin mo yan. Diba? Pero kung bias ka, ay mahirap yung ganun. Diba? Kahit mabuti ang ng tao, is magiging masama sa'yo.
No, 'di ba? Kaya kung may nakikita talaga na gano'n, na bias, dapat talaga palitan 'yun. Hindi pwedeng nandoon 'yun. Hindi magiging patas yung laban. Ididetalye natin yan, i-explain natin yan Oo. mamaya. Pero, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Okay, like and share para ha, maraming Yes. makalam. And also guys, Bonmar TV. paki-subscribe Ayan, at paki-follow ito syempre, para lagi kayong supportahan updated sa mga natin balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Yes. So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. Okay. Unahin muna natin itong Ayan. sabi po ni Vice President Sara Duterte, no? Na ikaw, Bongbong Marcos, dapat kang managot. Yan ang sabi ni VP Sara. Dapat kang managot. Ito, play. Dapat managot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang naging pahayag ni Vice President Teka, wait. Kasi na black and white. Ano nangyari dito? Bakit ito na black and white? Anuhin ko muna. Tanggalin ko muna yung filter. Ayan. Again. Take 2, pasok. Dapat managot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos formal na hilingin ni Senator Amy Marcos sa Office of the Ombudsman ang investigasyon kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, ang Pangulo ang umano'y nagpahintulot sa pag-aresto sa kanyang ama at ang Ito yung nangyari. 'Di ba? Kung matatandaan natin, si Senator Amy Marcos pumunta siya sa ombudsman Oh. para magsampa ng reklamo laban dito kanila Torre, nila Marbil, Yes. yung John Vic Rimulya, si Boying Rimulya, at itong si Kanilaw, no? At ang ilan Oh. pang mga kasama dito sa pag sinasabi nilang illegal na pagka-aresto kay Tatay Digong. Remember, bakit mayroong nagsasabi, ay Senator Amy Marcos, bakit hindi mo sinali si kapatid mong Bongbong Marcos? Ayun nga. Marami nga nagsasabi nun kung bakit hindi na isama si PBBM doon sa mga kakasuhan. Pero sa tingin ko, di ba mga katunay, meron pa ring immunity yung presidente hanggat nakaupo ka, di ba? Hanggat nakaupo. Hindi pa pwede siyang pakialaman o ano. Parang ganun yun. Correct me if I'm wrong mga katunay. Paki-comment na lang po dito sa comment box. Linawagin natin ha, maliwanag na presidente po ng Pilipinas si Bongbong Marcos. At ang isang presidente po ay hindi yan po pwede na makasuhan o Yun, tama. sampahan ng reklamo Dahil may immunity. or administrative case. Kasi po, presidente siya. Ang presidente ay merong immunity. Ayun, nasagot na ni Sir Donmar yung sinasabi ko. Ayun, 'di ba? Yun nga may immunity. Siguro sa sinasabi ni VP Sara na ganito na mananagot ka pero hindi ito yung tamang panahon para managot. Kumbaga siguro mananagot pagkatapos, 'di ba? Parang kay PRRD. Natapos si PRRD sa pagiging presidente niya. Syempre, nung presidente siya, marami ding nagrereklamo kay PRRD. Kaso hindi sila maka-aksyon dahil may immunity si PRRD. Ngayon, nung wala ng immunity, si PRRD bumaba na ng Malacanang, hindi na siya presidente, sinamantala na nila yung pagkakataon ngayon. So ito ang malupit na balik dyan. Ito yung sinasabi natin na paano kapag natapos naman ang panunungkulan ng administrasyon ngayon. Meron talagang haharapin talaga na problema. Di ba? Gano'n na naman yan. Sigurado. Nako. Okay? Kapag merong immunity, hindi po pwede. Kahit nga si Pangulong Duterte noon, Oo. ang daming mga reklamo patungkol sa, yan syempre mga kalaban niya, patungkol po doon sa war on drugs, hindi nila mareklamo-reklamo. Kaya nga, pagkatapos ng termino ni Tatay Digong, saka na sila nag-iingay. Tapos, ito na nga, nadala doon sa ICC The Hague, which is illegal yun. No? Na proseso. Oo. Sa mga nagsasabi bakit hindi sinali si BBM, yan po ang sagot. Okay? Kaya, si Senator Amy Marcos, do not blame her. Buti nga, si Senator Amy ay talagang may ginawa siya, no? Which is tama ito. Ngayon, Kumbaga, kaya hindi sinabi ni Senator Amy yun, hindi na sinama kasi alam din naman ni Senator Amy na merong immunity. Kumbaga, naglilingkod pa yan eh. Presidente pa yan, kumbaga. Pero sa tingin ko kasi, syempre, nadudoon pa rin, syempre, kapatid ko yan. 'Di ba? Parang kapatid ko pa rin yan. Kahit na ganyan ang nangyayari dyan, parang kapatid ko pa rin. 'Di ba? Ayun, kahit naman yung mga tao, alam nila yan eh.
no? Diyan pa rin umiiral yung blood is stickier than water pa din kahit papaano. Parang ang nangyayari kasi gusto lang ni Senator Amy na si PBBM ay maiwas sa mga matitinding issue. Dahil nga sinabi ni Senator Amy, sa tagal ng panahon, ngayon lang uli, nito lang, nagtiwala uli sa kanila yung mga tao. Dahil alam naman natin kung gaano kagalit yung taong bayan na nalaso noon, 'di ba? Na si Ferdinand Marcos Sr. si Apo Lakay hindi daw maganda ang ginagawa sa Pilipinas. Nito lang natin nalaman na maganda pala ang naging pamumuno ni Apo Lakay na ginawa kahit paano dito sa Pilipinas at malaki din ang naitulong sa mga Pilipino. Kahit yung mga matatanda, 'di ba? Yung mga nakaabot nung panahon ni Apo Lakay ay nagpapatunay niyan. Tapos, nung lumabas, yung mga Marcos Duterte is yung eleksyon is talagang bumango ng bumango yung pangalan ng mga Marcos. 'Di ba? Yung paniniwala na kinalat ng mga dilawan ay nawala na, nabura. Ngayon, is parang ang nangyayari is pumapangit na naman ang nagiging imahe nila ngayon. Yun ang parang pine-prevent ni Senator Amy na ang hirap, ang tagal na panahon nating ginugulto na naging maayos tayo tapos ganto na naman tayo. Parang kasusuklaman na naman tayo ng mga tao. 'Di ba? Yun ang iniiwas ni Senator Amy kahit papaano. Parang si PBBM parang nilalayo niya sa masamang barkada, parang masamang impluwensya sila sa iyo, parang no, pero para sa akin siguro kung meron mga magsasampahan na yan o ganyan sa pagkatapos ng termino ng administrasyon, tingin ko parang hindi kay Senator Amy manggagaling yan pag-usapan kay PBBM. Tingin ko sa iba manggagaling, kay VP Sara o sa iba, o, 'di ba? Doon manggagaling yan no? Kayo mga katunay, ano nararamdaman nyo? Ni VP Sara, si BBM mananagot rin. Okay? Siguro Talagang hindi sa ngayon. talagang babawi talaga si VP Sara. 'Di ba? Sigurado 'yan. Ako ramdam ko 'yan Pero kung si VP Sara is palalagpasin niya 'yan pagdating ng panahon na naging presidente siya, tapos hindi siya gumante o anuman, is talagang talaga VP Sara Pero syempre, kahit papaano, naiisip ni VP Sara kung ano yung nangyari kay Tatay Digong. Siguro kung hindi nila ginawa kay Tatay Digong to, no, kung hindi nila dinala sa ICC, siguro para hindi na magkaroon ng ng revenge sa susunod 'Di ba? Parang mapapatawad pa nila VP Sara yan kung ano man ang nangyari ngayon. No, parang kahit anong sabihin niyo sa akin, tinatanggap ko na nga Parang lahat ng mga masasamang akusa sa kanya is tinatanggap niya na. Ang hindi lang talaga matanggap ng kampo ng mga Duterte is yung nangyari kay PRRD na hindi naman talaga worth na makuha ni PRRD. 'Di ba? Unang-una dahil dati siyang presidente, pangalawa is syempre alam na naman natin ang edad ni PRRD. At pangatlo, alam naman natin na merong naitulong talaga si PRRD dito sa Pilipinas. Kahit sinasabi na wala, bahala sila sa buhay nila. 'Di ba? Kumbaga nakakasama ng loob 'Di ba? Tinanggap na ng mga Duterte kung ano yung masasamang sinasabi sa kanila ng mga nag-aakusa sa kanila. Pero ito talaga yung bagay siguro na talagang hindi nila makakalimutan na nangyari sa kanila. No? Yun talaga ang magti-trigger sa kanila para sila ay gumante, bumawi. Ganun yun Kaya hindi rin natin sila masisisi kung sakaling dumating man yung panahon na yun. Siguro, pagkatapos ng Yun sinasabi na natin. termino Pagkatapos, ni Bongbong Marcos. Yun. Ibig sabihin, ICC na naman yan. Sabihin, walang jurisdiction sa atin na ICC. Tatay ko nga, dinala nyo dun Walang jurisdiction na ICC Pwede rin. Di ba? Yun ang kinaanuhan nga lang. Naku. Kaya ako, etong excitement natin is hindi lang sa 2025 election Mas excitement talaga yung mangyayari sa 2028 election. Mas matindi yun, mga katunay. Pagdating pa lang ng 2027 is magiging mainit na talaga yung susubaybayan natin dyan Ang sabi ko lagi, kapag lagi tayong namumulitika, may consequence yan. Alam ko, itong sina Martin Romualdez at itong sina Bongbong Marcos, by the time na hindi na kayo, wala na kayo sa posisyon sa gobyerno, mayroong maraming nakabinbin na
reklamo laban sa inyo. Oh. Ano yan ha? Hindi yan malayo na mangyari. Okay? Especially sa mga panawagan ng taong bayan sa problema ng Pilipinas. Ano ba yun mga example? Yung sa GAA. May nakita nga akong video. I think sa Luzon ba yun? Baha. Sobrang grabe yung baha. Nasaan na yung flood control projects mo, BBM? Ngayon yung sinasabi nga, di ba? May sinasabi si BBM ngayon na flood control project na gawa na uli. Parang okay na lahat. Pero masusubukan talaga natin yan ngayong darating na tag-ulan. Diba? Doon natin masusubukan lahat ng ginawa nila ngayon. Kasi hindi pa natin masasabi na matibay ito. Hindi babahain, hindi na tayo babahain. Ginawa ko. Sa salita kasi madali lang sabihin yan. Ito yung mga problema. Iba pa rin yung actual, yung sa gawa. Paano ba? Matibay ba talaga yan? Masusubukan natin yan. Pero sana naman, huwag naman sana dumating yung bahaan na katulad dun dati. Diba? Pero sana nga, totoo yung sinasabi, nagawa na talaga yung mga flood control na yan. Diba? Ha? Ito yung dapat nilang panagutin. Okay? Ito yung dapat pagkatapos ng termino ni Bongbong Marcos, babalik dito at matutuklasan ito. Paglipat nito sa International Criminal Court o ICC. Dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, a foreign organization to interfere with our national sovereignty. Kasi hindi naman... Ito si Yun VP Sara abogada ito eh. Si VP Sara. Hindi po pwede na merong mga foreign entity o foreign organization na mangingialam dito sa loob ng Pilipinas. Kasi Illegal meron tayong yan. hustisya dito eh. At walang ibang i-blame dyan si Bongbong Marcos o kung sino man ang nag-utos kay Bongbong Marcos. Ako meron akong ibang paniniwala dyan at na-explain ko na yan. Pero as of now, walang ibang pagbibintangan. Di ba? Kumbaga, ibig sabihin parang hindi pa tapos to. Parang pagkatapos ng termino mo, may sasalubungin ka pang sakit ng ulo, yun ang matindero. Nako. Tuloy. Mangyayari lahat yon kung walang approval ng Pangulo. Yung tinatawag natin na rendition, yung pagkidnap o pagkuha ng isang citizen sa loob ng bayan, dalhin siya sa isang foreign jurisdiction para ipakulong doon. Kasi bilang Pangulo may magagawa ka eh. May magagawa ka na pigilan yung nangyari kay PRRD noon. 'Di ba? Unang-una, wala naman tayong jurisdiction sa ICC rito. Wala na. 'Di ba? Kung sabihin mo lang na bakit walang jurisdiction dito yan, bakit kukunin niyo yan? Doon pa lang is talagang hindi na mangyayari kay PRRD. Yung kaso parang naging malaya eh. Parang naging maluwag. Si PRRD nadala kahit walang jurisdiction dito yung ICC. Dinala pa rin si PRRD doon. Yung mismong hindi ICC mismo ang kumuha. Talaga si PRRD parang i-deliver doon. Parang kala mo naging Shopee, naging Lazada, ayan. Parang cash on delivery, parang yan na-plug pa natin Lazada tsaka Shopee, baka naman. Nangyayari yan kung wala approval ng... Remember Yun nga. sa kanyang sinabi, lahat ng yun ng pagpapakulong kay Tatay Digong, hindi yun mangyayari kung hindi sa utos ni Bongbong Marcos. Kumbaga parang may nabubuo ng kaso ngayon, no? Nako. Without Bongbong Marcos, ito sina Rimulya, John Vic Rimulya, Nako, Marvin BP Sara, dahil sa sinasabi mong yan, talagang may mga taong magpupursige talaga para pigilan kang tumakbo sa 2028. No? Talagang delikado talaga pag ikaw ang nanalo para sa kanila eh. Nako, maaalarma na naman sila niyan, BP. Pero si VP Sara talaga nakikita natin matatag, matibay. Talagang nilalagpasan niya talaga yung mga yan. Mantakin mo, 2026 na sa susunod. 2027. Kapag yung 2 taon na yan, nalagpasan ni VP Sara, finish na. at si Turi, hindi ito gagalaw eh. Okay? You are Kumbaga lahat yun, mga doing tao an niya, parang operation ganun, that involves the former president, which is si Tatay Digong. Malaki yun. Pero bakit confident si Torre? Bakit confident si Marbel at itong mga Rimulya? Hindi syempre, kung i-analyze mo, they are confident about the operation kasi nga, utos eh. Utos na. So, sa bagay, hindi naman talaga sila makaka-aksyon kung wala talagang nagiging utos sa iba, sa taas, sa pinakamataas sa kanila. Parang sa aso yan eh, diba? Ikaw yung amo. Tapos may nakitang ibang tao yung aso. Hindi ko sinasabing aso sila ha. Hinahalimbawa lang natin. Tinatahulan ng aso yung ibang tao.
'Di ba? Hindi niya kilala. Kapag nagsalita yung amo na, "Shh, tigil." 'Di ba? Kita natin tumitigil yung aso. 'Di ba? Hindi niya natatahulan yung tao pag pinigilan ng amo yung aso. Ganun yun eh. 'Di ba? Hindi naman kikilos yun o magsasalita o anuman kung talagang walang pahintulot. Hindi naman natin sinasabi dito si PBBM nagpahintulot niyan. Wala tayong alam diyan. Pero sinasabi ko nga baka mamaya 'di ba mayroong iba na mataas sa kanila kaya gano'n na nangyari, 'di ba? Pero dito syempre lumalabas si PBBM ang inaano. Hindi natin alam 'to eh. 'Di ba? Kumbaga talagang malalaman talaga natin 'to kapag nagkabukasan na ng kaso yan sa 2028. Malalaman natin kung sino yung mga taong nasa likod, kasi sa ngayon hindi pa masosolve yan eh. Hindi pa masosolve yan. Siguro puro investigasyon lang yung mangyayari ngayon. Pero kung aasahan natin masosolve, malabo pa yan. Maaaring masolve yan o masagot kung ano man yung mga tanong na namumuo sa atin sa 2028 o 2029 pa. Bubulol tayo. Ng Pangulo. Diba? Naka-back up sa kanila yung Pangulo. Ang nakakatakot dito, pag hindi na Pangulo si Bongbong Marcos. Yun nga lang. Diba? Kung after talagang matindi yung haharapin. hindi na wala sa mga kaalyado ni Marcos ang nanalo. Kawawa itong si Remulla, John Vic, Boying, Marbil at Torre. Yun nga. Hindi naman kawawa sila kasi ginawa hindi, nila. kahit ngayong 2025 lang, kung sakaling konti lang yung makapasok sa alyansa or walang makapasok, talagang tagilid eh. 'Di ba? Kaya malalaman natin ngayong 2025 kung sino ang mas lalamang. Kasi kung mas marami ang makukuha sa hilera ni BP Sara, ibig sabihin, talagang malakas sa mga Duterte talaga. Talagang sinusuportahan ng mga tao. 'Di ba? Pero pag nanalo ang alyansa, naging straight sila, nanalo sila, naku. Anong nangyari? Ayaw naman nating sabihin yung isang option kaya nanalo sila. 'Di ba? Ayokong magbintang. Pero pag sila nanalo, alam na naman natin kung ano naman ang mangyayari kay VP Sara. 'Di ba? Nilang mali yun, ginawa nila, di ba? Deserve nyo. President. Kaugnay nito na unang sinabi na ni Pangulong Marcos Jr. na ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay alinsunod sa commitment ng Pilipinas sa Interpol. Lagi nilang nirason itong Interpol. Pero at the end of the day, Bongbong Marcos, kung ikaw mismong presidente ka, kung hindi mo yan inalaw na maaresto si Tatay Digong, hindi yan maaresto. Huwag mong gawing palusot ang Interpol dahil booking ka. Samantala, inatasan na ng Office of the Ombudsman sina Department of Justice Secretary Crispin Remulla. Yan ang problema ngayon. Nakikialam kayo. Ayan, yung ombudsman, inatasan na kayo, Boying Remulla. Ang tigas kasi ng ulo ninyo eh. Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Nicolas Torre III, Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, at si Special Envoy on Transnational Crime Marcos Lacanilaw na magsumite ng kanilang counter affidavit. Gawa na kayo ng counter affidavit ninyo. Yung mga abogado ninyo, patulong na kayo. Magpatulong kayo kay Bongbong. Gumawa na kayo ng depensa, parang gano'n. Suggestion lang yan. Sabihin nyo kay Bongbong Marcos, Bongbong Marcos, provide us with an attorney. Siyempre, itong Sir Don Mar talaga. ni Bongbong Marcos, nagtatrabaho ito. May firm ito di ba? Hindi ko lang alam kung sino ang mga abogado nito, di ba? Tutulungan kayo para wala kayong expenses dito. Kaugnay ng reklamong inihain ng Senate Committee on Foreign Relations, Sasabihin siguro ng ito lang analysis lang ito. Sasabihin siguro ni First Lady Lisa. Parang mangyayari, no? Barkadahan, walang iwanan. Teta Marcos, yung kapatid mo, ha? Ayoko yung kapatid mo. Ayan. Nanggugulo sa mga tauhan natin. hinggil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May 10 araw para sumagot dito ang 5 nabanggit na opisyal ng gobyerno. Ayun. Jed Neresi. Ayan. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.